Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan, sa Bunyog Pagkakaisa public page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Nako, pag-usapan po natin itong pink na medyas ni PBBM, no? Madaming napa-react dyan sa pink na medyas ni Bongbong Marcos Jr. Ano? Maraming na high blood kasi ano ba talaga, kuya? Meron na nga bang Unipink, no? Unipink? Magkakaroon na ba talaga ng alyansa sa pagitan ni Leni Robredo at ng Marcos administration? Yan po ang mga tanong na umiikot ngayon, ano? Usap-usapan talaga 'yan. Bago pa yung pagpunta ni PBBM diyan sa Naga City, mga kabunyog, mga kababayan, talagang sinabi na natin na pagdating sa optics, kung paano yan tinitignan sa yung kanyang propaganda value, talaga po magkakaroon ng ingay. Magiging maingay po yan. So sapagkat alam nyo po, ito'y na lalong napatindi yung usapang politikal, lalo po sa 2028, dahil nauna na nga nagdeklara ng pagtakbo si Sara Duterte. 'Di ba? Nung kamakailan lang, mga kabunyog, ay sinabi ni Sara Duterte, tatakbo siya sa 2028 bilang presidente. Kaya sakto naman darating si PBBM sa Naga, which is dumating na nga. Ayan na, kanina ay nagkita si Leni at si BBM. Yan na, the rest is ano na po ito, kumbaga pinag-uusapan, talk of the town, di ba? Ma'am Agnes Putong nanonood, oo. Anong tingin nyo dyan, ha? Ate Agnes Putong, kabunyog sa Naga City, ha? Marita Alano nanonood sa atin, Odessa Garcia. Ngayon, wala naman talaga, sa totoo lang naman po, wala naman talagang nabuo na formal na alliance between Marcos and Leni. Maliwanag naman yun na sinabi nila, yung pagpunta ni PBBM dyan sa Naga ay trabaho lang, di ba? Walang personalan. Trabaho lang, oh. Ang binisita doon, alam ko, ang in-inspect doon yung mga infrastructure project doon, kasama pa nga si Vince Dizon. I think tungkol sa baha, no? Tungkol sa mga baha, no? Yan yung pinag-usapan doon. At sinasabi nga nung dalawa, ni Mayor Leni at ni PBBM, walang politika. Ang sinabi nga nila ay trabaho muna. Trabaho muna, no? Kaya lang, hindi natin alam. Ito pa lang si PBBM ay meron ding no? Angking, ano bang masasabi natin? Gimmick? Meron ding gimmick o trip. Sabi natin trip sa buhay. Hindi natin alam kung gusto niyang pagtripan itong mga DDS. Biglang pinakita doon ni Marcos yung kanyang medyas. Na kulay pink. Na sinasabi ni Leni, hindi niya daw alam yun. Ano? Walang alam si Mayor Leni na naka-pink na medyas si PBBM, I think, yun sinadya talaga yun. Sa tingin ko po, sa parte talaga ni Marcos, sinadya niya. Sinadya niya, in a way na siguro, talagang nasa isip niya, magbibigay ng good vibes or good faith. No? O, good vibes na lang. Ha? Doon sa kanilang masasabi nating panibagong relasyon. Panibagong relasyon na nabuo sa pagitan ni PBBM at ni Leni Robredo. Hindi po relasyon na romantic, ha. Ang ibig ko pong sabing relasyon, political relationship. Anong ibig sabihin nun? Yung relasyon sa trabaho. Dahil siya presidente, si Leni mayor, sabi nila, kailangan nilang magtulungan. Yun naman po yung statement ni Leni, na masaya siya na kahit na 2 beses silang naglaban sa politika, nung una pong laban nila bilang sa vice presidency, di ba? Nanalo si Leni, natalo si BBM, vice president. Pangalawang laban nila, panguluhan,
Nanalo si BBM, natalo si Leni. So, dalawang beses sila naglaban eh. Kaya ang sinasabi ni Mayor Leni, maganda na yung nangyari kumbaga, nakalimutan na yung mga laban nila sa politika sapagkat sila nga ay pareho ng may kanya-kanyang posisyon. So, yun ang sinasabi ni Leni. Moving forward. No? At malamang si BBM, naisip niya yon na magsuot siya ng pink na medyas na talaga namang marami ang high blood. Kaya ang tanong dyan, magkakaroon na ba ng mga formal na political alliance? Wala pa po yan. Ang sagot po dyan ay malayo pa yan. Malayo pa yan kasi una po, hindi pa naman nagdedeklara si Leni Robredo na tatakbo siya sa 2028 or in any other position. Dahil sinasabi ni Leni, malayo pa ang 2028. 2 years pa. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Shane L. Palmero, kasi binaligtad mo yung pangalan mo, no? Kabunyog Shane Palmero. Asar mga dediles. Kaya nga, no? Ed Lagasca nanonood. Naasar sila kasi nga nakikita nila yung nagsisimula na yung relasyon sa trabaho ni Marcos ng presidente at ni Leni na ikinukonsidera ng marami kahit po tayo na nasa sentro ngayon ng sabi natin nasa center of power pa rin si Leni, no? Dahil siya pa rin yung inaasahan po sa bahagi ng mga kakampings at dilawan na lalaban kay Sara. Yan naman hindi sikreto. Open secret yan, ano? Na talagang si Leni Robredo yung top choice ng napakadaming mga leader sa oposisyon. Leni Robredo talaga eh. Although sinabi ni Risa Ontiveros, siya'y handa na pamunuan ng oposisyon kung siya ang mamanukin. Mukhang si Leni talaga yung first choice ng oposisyon dahil ang kakampings talagang nandiyan ang kakampings, may bilang yan, may numero yan. At sa isang ganun nga ni BP Leni, ni Mayor Leni, tingin natin ma-activate ang kakampings, yung pink magic na sinasabi. No? Parang yung panahon ni Cory, kung may Cory magic, si Leni may magic yung pink magic niya na talagang identified pa rin ang kanyang mga supporters sa kanya. Talagang willing pa rin na gumalaw ang kanyang mga supporters para sa kanya. So, hindi yun nawawala So, si Leni ay nasa center of power pa rin ng oposisyon. Bagamat nasa local siya. Yung national politics pilit na hinahabol si Leni. Na, wag ka na sana mag-local, dito ka na madam sa national, kailangan ka dito sa national. At yan naman po yung nakikita talaga, no? Hindi yan sikreto. Yan ay napakalakas na call within opposition, within kakampings, within dilawan, even sa progressives, di ba? Sabi nga, si Leni ang woman to beat, di ba? At yun nga, si Sara, parang kumbaga, Leni, Sara talaga maglalaban. No? So, pero isang malaking bahagi kasi niyan, dahil politika yan, ang administrasyon, which is it seems, yung administrasyon ngayon, it seems, nahihirapan sila na makahanap ng malakas na pambato na ilalaban kay Sara Duterte. Alalahanin po natin, si Sara talaga, committed yan na lalaban sa eleksyon at pag nanalo yan, talagang gaganti po yan, unang-unang gagantihan yan Marcos. Yun nga, sinabi nga ni Sara, talagang kumakausap pa siya ng killer, napapatay. Killer po na dededo kay PBBM tsaka sa First Lady. Kumbaga, na yon? Hindi na tinatago yun. Ni Sara o ng kampo ng mga Duterte na talagang durog kung durog ang laban. Kumbaga, matibay dito na kapag nakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, si Sara maging presidente, tapos lahat ng mga kumontra sa kanila, lalo na sa mga taong nagpakulong kay Rodrigo Duterte. Yan talaga yung
napakatinding galit nila eh, di ba? Yung nakulong si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kaya nga ngayon, ang sitwasyon ng administrasyon, kahit dinedenay nila yan na malayo pa ang eleksyon, hindi. Naghahanap talaga ang administrasyon ni Marcos ng malakas na pambato na itatapat kay Sara. Siyempre, sino mga pumaporma dyan? Si John Vic Remulla. O yan, politiko yan eh. Pero, tinginan sa ngayon, mahina. Mahinang-mahina si John Vic, no? Hindi kinakagat ng masa dahil, siyempre, ang tao din, naghahanap talaga ng bago eh. Ano bang bago dyan kay Remulla? Iyan ay mga dynasty naman ng Cavite, no? Bagamat nasa administrasyon nga ni Marcos yan. Diba? So, yan yung mga, si Torre, mga bagong mukha ng politika, si Torre, si General Nick Torre, hindi naman politiko yan, career official yan, kaya lang, ayaw din ni General Torre, wala pa siyang sinasabi na mga plano tungkol sa 2028, no? So, yan ang administrasyon, common po yan talaga sa kahit anong administrasyon, pag malapit na ang eleksyon, and when we say malapit kasi, when we say presidential election, pag sinabi mong 2 years yan, hindi naman po na yan malayo. 2 years is, hindi na yan matagal. Short na yan. Dahil ang preparasyon po sa eleksyon para sa Panguluhan, kasi ano yan eh, presidential election, mahabang preparasyon yan. Kaya yung 2 years, hindi na po yan masasabing maikli o malayo pa rather. O di ba? Sinasabi lang yan nila Attorney Lenny o nila PBBM na malayo pa ang 2028. Pero sa political reality, ang 2 years po ay malapit na yan. Dahil 24 months lang yan eh. Eh maghahanda ka pa, di ba? Makinarya mo, di ba? Lahat ihahanda mo po diyan. Yung grassroots organizing mo, yung mga kampanya sa grassroots, yung pondo, saan ka kukuha ng pondo, at kapag tumakbo kang presidente, hindi naman daang milyon po ang pondo lang yan. Inaabot po yan bilyon. Bilyon po yan. Kasi nationwide campaign yan eh, di ba? Bilyon po ang pondo niyan. Yung mga TV ads yan, magkano na. So, ang preparasyon niyan ay 2 taon, mahigit. Ngayon, nauna. Kaya, yan, yung administrasyon, grabe po ang ano niyan, ang tingin natin talagang nagpe-prepara sila. At tingin ko, yung mga galaw ni Bongbong Marcos, hindi man yan aaminin ni PBBM, bahagi na rin yan malamang, no? Malamang, ano na yan eh, subtle, kumbaga, bahagi na rin yan ng, masabi natin, political movement, no? Political move ng administrasyon to anong tawag dito? Scout ng mga kandidato nila. And pag sinabing scouting ng mga kandidato, kasama diyan ang alliances, yung aliado, di ba? Kung hindi man organic na nakakampi ng administrasyon within the administration, let's say Remulla or Gibo Teodoro or Torre, hahanap sa labas. At syempre, kanino hahanap ang administrasyon ni Marcos? Sa hanay ng dilaw tsaka pink. Alam nga naman sa Duterte. Hindi po kalaban nga ang Duterte, no? So, ano yan? May mga conscious na pong effort dyan. Yung pagsusuot ni Marcos ng pink na medyas, bagamat yan, tinatawanan natin, ginagawa natin yan parang joke or naiinis, naaasar ang mga DDS. Pero, basically, may simbolismo yun eh, no? Hindi lamang simbolismo, may ano po yun. May paramdam, sabi nating paramdam po ni PBBM na open siya, no? Na open siya sa pink, open siya sa dilaw na makipag-usap. Otherwise, hindi naman niya yan gagawin. Ba't siya magpipink ng medyas, di ba? Sabihin mo nang napaka-inosente niyan. Pero not totally na walang ibig sabihin yun. Di ba? Aminin man yan nila o hindi. Siyempre, hindi naman naaminin ni PBBM yan. Sabihin niya, hindi, ano ko lang yan, parang napagtripan or ano bang tawag doon, naisipan lang o para mang-okray ba sa mga DDS? Hindi naman siguro para o-okrayin lang ang mga DDS o aasarin. Hindi. Pagpapakita po yun ng pagtanggap niya na
may bagong relasyon silang nabuo ni Leni Robredo na sabi nga dati magkalaban. May bagong relasyon, no? First time nila yatang nag-meet formally sa trabaho nila, no? Support Leni BBM. Sabi ni Shane, ano? Alam nyo tayo, di naman natin sinasabing yan Leni BBM Ang sinasabi natin sa Bunyog, darating ang panahon ng political reality. Yung realidad ng politika na talagang kung malakas si Sara, or malakas man yan o hindi yan malakas, kailangang siguraduhin talunin yan Di ba? Yung sasabi nga sa English, di ba? Nanonood ba si Homer Murillo? An enemy of my enemy is my friend. Di ba? May kasabihan tayong ganun. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Sa politika po, yan ay talagang totoong-totoo. Totoong-totoo po yan dahil may panahong magkalaban, pero dumadating ang panahong nagiging magkakampi dahil may common enemy. And in this case, ang common enemy ay Duterte. Kasi ang Duterte, si Sara, galit na galit talaga kay Marcos yan. Galit na galit kay Risa. Sila Pulong, sila Baste Duterte, sila Roque, lahat sila Lahat sila tinamaan po. Di ba na si Roque, yung kanyang kaso ng human trafficking, sila Bantag, nagtatago. Si Bato, si Bongo, ICC. Di ba? Sila Joel Villanueva, si Cheese, sila Jinggoy naman, ay mga kaso sa flood control. So makikita nyo, si Marcoleta, nakita nyo yung Banat, si Aimee, si Robin, Aso. Di ba? Ibig sabihin, kitang-kita mo yung hatian na talagang itong kampo ng Duterte hindi makabuelo sa administrasyon ni Marcos. Kaya yan ay talagang realidad. Nakalaban na yan ng Marcos. Ano na po yan? Irreconcilable. Hindi na po yan mare-reconcile. Walang pwedeng mangyari na magkakasundo dahil nakakulong si Rodrigo Duterte sa ICC Nakakulong si Duterte, di ba? At ngayon nga may impeachment complaint si Sara sa House na tingin ko iraratsyada din sa House yan para makakuha ng 1/3 na boto, magkaroon ng impeachment trial. So, lahat po yan, may kamay ang administrasyon, hindi pwedeng i-deny yan. Nagkataon lang ba yung yung susuot ng pink na medyas ni BBM? Hindi po. Pagpapakita yon na in good terms na sila ni Madam Leni. Hindi sinasabi naman na buong oposisyon, hindi po At least si Leni na nasa center of gravity o center of power sa oposisyon. Masabi natin nasa sentro si Leni ng grabidad ng politika sa oposisyon. Dahil siya yung inaasahan na may pambato na lalaban kay Sara. More than Risa Hontiveros. Tayo, di naman natin kino-question yung kakayahan ni Risa. Mahusay, magaling, maprinsipyo si Risa. Pero talagang, kung numero pag-uusapan at yung movement na na-create ng pink, Leni Robredo yung sinisigaw. Diba? Yun po yun, diba? So, dapat lang kasi hindi natin talunin ang palalo, sabi ni si Imelda Prudencio, Toto RMS, gandang gabi po, Sir Kulex. O, diba? Victoriano Pamurada Jr., tama ka, Kulex, dahil panahon nila, ni Doy Cory, hindi sila magkaalyado hanggang yung civil rights movement at simbahan nakialam at nagkasundo ang UNIDO PDP laban. Sa history naman po, totoo yan, Victoriano Pamurada Jr. Pag-aralan natin ang history ng mundo. May mga panahon kapag common enemy, kahit yung hindi magkasundo, yung magkaaway, sinasantabi yung away nila kasi merong mas malaking kaaway So nagkakaroon ng mga tinatawag na tactical alliances. Tactical, ibig sabihin pansamantala. O halimbawa, nung World War II, sino ba ang common na kaaway ng mundo? Yung pasismo, si Hitler ng Germany. So, si Hitler ng Germany, pasista, di ba? Pinapatay na yung mga Hudyo, nananakop na siya ng mga bansa. So, lumalakas si Hitler. So, anong ginawa? Nag-alyado, nag-alyansa, nagkampihan muna pansamantala, tactically, yung United States at Great Britain, mga democratic country, at yung USSR ni Stalin na isang bansang komunista, di ba? So yung komunistang bansang USSR ni Stalin at yung mga democratic countries na United Kingdom at United States,
nag-alyado muna, nag-alyansa para talunin si Hitler, yung Axis power. 'Di ba? Yung pasistang Italia, Japan, tsaka Germany. Imagine niyo 'yon, yung mga komunista tsaka yung mga democratic countries nag-alliance muna, yung allied power. Yan po'y aral ng kasaysayan. Bakit? Para talunin si Hitler na common enemy. Nung natalo na yung Germany after World War II, balik sa Cold War. Labanan uli yung mga komunista, yung USSR, tsaka yung US. Cold War. Balik uli sa laban. Pero for the time being, tactically, dahil common na kalaban si Hitler na pasista, nagkaisa muna. So ganon, may mga, ang history ay punong-puno ng aral. Ha? Punong-puno ng aral po yan, di ba? So pwede bang mangyari yan? Na talagang ang mga loyalista at mga pink tsaka dilawan, mga pinklawan, kakampings ay magsama para talunin si Sara? Yes po, ang sagot yes. Kasi history di ba? I mean, nangyari naman sa kasaysayan yan at pwedeng maulit yan. Ibig sabihin ba, binaba mo ang prinsipyo mo? Halimbawa nga, sa mga progresibo talaga, di ba? Kagaya ng Bunyog, progresibo tayo. Kinakalimutan ba natin yung mga atraso ng Marcos sa kasaysayan o yung mga nangyayaring korupsyon sa panahon ni Marcos? Hindi naman natin yan kinakalimutan Kung may mga dapat pang singilin, singilin natin. Pero, maliwanag din sa atin ano yung diin ng laban ngayon. Kaya, di ba, Duterte, di ba? Yung Duterte yung tingin nating common enemy na babalik si Duterte sa kapangyarihan di ba? So mabigat yun So kakalimutan, so pwede mo lang, sige, ano ito no? Si Sara nandyan talaga siya Realidad yan Sinabi ba nating malinis yung gobyerno ni Marcos na wag na imbestigahan yan? Yung flood control, yung budget, o yung history ng nakaraan na wala na, sabihin nating tama lahat ng nangyari. Hindi naman, may EDSA people power nga tayo, di ba? History yun Pero sinasabi natin, yung diin ng ating panahon ngayon. Sara, yung mga Duterte, yung kalaban di ba? So, yun sa ganung punto, pwedeng, hindi naman kalimutan kundi isang tabi muna yan, meron tactical, labanan ang common enemy. Di ba? History naman po, paulit-ulit nangyayari yan. Di ba? Yun po, pinapaliwanag ko sa punto ng kasaysayan. No? And then naman, tao ang nagdedesisyon yan di ba? Na kanino ba ang masa, na kanino ang maraming tao? Nasa kay Duterte ba? Nasa loyalista ba? Nasa kakampings ba? Na kanino ang masa? Kung na kanino ang masa, nandun ang kasaysayan. Di ba, Ma'am Det Garcia at Ma'am Nancy Enong, mga supporters, Ma'am Det Garcia ng Banban Tarlac. Maraming salamat, Ma'am Det Garcia. At Ma'am Nancy Enong, naalala ko pa rin ang iyong tikoy, Ma'am Nancy Ong. Sarap ng iyong tikoy, no? Salamat. Jose Sapanta Bisilla, Pink Red Sure Win. Di ba? So, mangyayari ba yan? Possible yan Possible ba talaga mag-alyansa? Yes, very, very possible. Kahit naman si Sara, makikipag-alyansa siya sa ibang puwersa na mga trapo, halimbawa yung grupo ni Gloria Arroyo, possible yan, yung iba pang mga politiko, mga gobernador, kakabigin ni Sara Duterte yan. Di ba? Lahat ng pwede niyang kabigin ng mga puwersa para manalo siya. Kahit naman si Bongo, tsaka si Sara, hindi naman magkasundo. Si Bongo at si Sara Duterte, hindi naman po magkasundo yan di ba? Kaya nga nung panahon ni Digong, si Bongo yung nasa Malacanang, hindi ganong nagpupunta si Sara visit siya kila Bongo, di ba? Dahil nga si Bongo, malapit kay Hanilet Abansenya na common law wife ni Duterte. Bet ka, di ba? Kasi siyempre, para kay Sara, yung nanay niya pa rin ang asawa talaga ng tatay niya, di ba? So, may dynamics din Pero, tingin nyo ba si Bongo kakampi kay Lenny? Hindi rin aabot sa ganun kasi kahit di sila magkasundo, si Sara pa rin ang kakampihan niya. Kasi Duterte pa rin yan Yun yung sinasabi natin. So kahit sa panahon po ng polarization ng laban, nagkakampihan talaga yung mga dapat magkakakampi. Yan ba'y dahil binababa ang prinsipyo? Hindi po. Kaya sinasabi natin,
Kung sa parte ng mga trapo, nagkakampihan yan, nagagamitan, tayo sa parte natin, tinitignan natin yung diin ng laban, yung emphasis ng laban sa kasalukuyan. So, nalalaman natin yung mga tactical na dapat natin gawin at yung strategic na pangmatagalan. Di ba? Mga kabunyog. Oh. Jun Kabinbi nanonood. So, tayo, ang sinasabi lang natin, realidad ng politika yan. Dumadating ang panahon talaga na may mga tactical alliances. Ibababa mo ba ang prinsipyo mo? Hindi naman kailangan ibaba ang prinsipyo. Pero kailangan maging maliwanag din na hindi mo ibibigay lahat. May mga hangganan po ang mga kompromiso. Hindi yung kabutihan ng bayan. Ano? Di ba, Jun Kabinbin? So, mabigat na balanse yan eh. Mabigat na balanse yan sa atin. Di ba? Dante Lardizabal. Kasi syempre, may mga, di ba, Dante Lardizabal? Sa mga pink at sa mga yellow, even lalo sa progresibo, may mga negative impression o mga opinion na hindi matanggap na si Leni at si Marcos magkasama or posible nga maging magkaalyado. Parang hindi nila matanggap. Sabi nga ng mga DDS, kain suka daw. Hindi. Sino bang kumain ng sinuka? Wala naman di ba? Ang sinasabi lang natin, ayaw naming manalo si Sara. Di ba? Mga DDS maliwanag yun eh. Kasi halimbawa, flood control corruption. Binabanatan niyo yung Marcos administration para paboran si Sara. Maliwanag kasi yung motibo ng DDS eh. Lahat leads to Sara na makaobalik ang Duterte sa kapangyarihan. Hindi nga po pwede yun eh, di ba? So, ano yon? Kaya, hindi kain suka ang tawag yun. Kundi, sa totoo lang naman, nung 2022, sino bang kakampi ng mga Marcos? Di ba Duterte? Bakit ngayon nagalit yung Duterte sa Marcos? Simple lang. Lahat ng mga racket nila na yung racket ng mga Duterte na tunaw di ba? Nakalug sila, unang-una si Rodrigo Duterte, hinayaan ng administrasyon ni Marcos na gumulong ang hustisya sa ICC, inaresto, nakakulong. Hinayaan po ng Marcos administration yan Kung baga, sige, gonyo yan. Ang gusto kasi ng mga Duterte, paprotektahan ni Marcos si Digong. Hindi nga ganun hindi pinrotektahan hinayaan yung hustisya. In fact, hindi naman si Marcos ang nag-file ng kaso kay Digong yung mga biktima di ba? Nung panahon pa nila Trillanes, sila Trillanes yan Itong mga progresibo, di ba? Yung mga biktima ng EJK ang nag-file ng kaso kay Duterte sa ICC. Kaya lang, hinayaan ng administrasyon ni Marcos na gumulong ang proseso. Na ang inaasahan ng mga Duterte, dahil kakampi nila si Marcos, ay poprotektahan ni BBM si Duterte. Hindi nga ganun nangyari. At ganun din yung nangyari sa Pogo, na booking si Roque, na may mga kinalaman sa Pogo, kinasuhan ngayon nagtatago dun sa human trafficking ang kaso. Hindi din siya pinrotektahan ni BBM. Ganon din yung nangyari kay Kibuloy. Ina-expect ng mga Duterte, poprotektahan sila ni BBM. Hindi nga nangyari. Hinayaan na ang hustisya na gumulong. May mga nag-complain na mga bata na sinasabi, ni-rape sila ni Kibuloy. Pinahirapan sila. Ang daming mga complaint kay Kibuloy. May kaso sa Amerika, wanted sa Amerika si Kibuloy. So hinayaan, again, ang proseso ng hustisya. Inaresto ngayon si Kibuloy, ginalugad ni Torre. At ngayon, history, nakakulong si Kibuloy, nakakulong si Rodrigo Duterte, nagtatago si Roque dun sa Europa kasi may human trafficking case. Si Bantag nagtatago. Paparating na yung warrant of arrest ni Bongo tsaka ni Bato kaya nagtatago. Pati si Aguirre. Bulat-lat lahat yung Duterte Kung baga nakasalang. Tapos si Sara Duterte ay may mga impeachment. Siya ngayon? Complaint. Di ba? So, galit na galit ang mga Duterte ngayon kay Marcos dahil sa ganun dahilan. Simpleng-simple. Hindi sila galit kay Marcos dahil sa issue ng korupsyon. Hindi po totoo yun na galit si Sara sa administrasyon ng Marcos dahil anti-corrupt sila. Galit si Sara, galit ang mga Duterte, ang mga DDS kay Marcos kasi nakakulong si Digong. Nakakasuhan sila sa ICC, nakakulong si Kibuloy, nagtatago si Roque, kinasuhan yung mga pogo, yung mga racket nila. Kaya sila galit kay Marcos. Yun ang totoo. Pero kung kinampihan ni Marcos, si Duterte, sila Roque, lahat ng mga yan ay hinayaan ni Marcos yan, hindi sila mag-aaway. Hindi aawayin ni Duterte si Marcos.
Yun ang katotohanan doon. O, di ba? Di ba mga DDS? O, di ba kung pinotekta ng admin ni BBM, si Duterte na hindi kunin ng ICC at malaya pa rin dyan sila Digong at sila Bato at nandiyan pa rin sila Roque. Inapoint pang halimbawa si Roque sa unit team pa rin. Hindi kayo magagalit kay Marcos. Hindi rin mangyayari, hindi rin nyo sasabing bangag si Marcos. Hindi. Tinitira nyo na lang si Marcos kasi hindi pumabor, naperwisyo ang mga Duterte. Diba? Yung hustisya, sa parte naman natin, sa bunyog, sa mga progresibo, hindi. Ang sa atin, yung katarungan para sa biktima, yung katarungan ng bayan sa Pogo, yung katarungan para sa biktima naman ni Kibuloy, katarungan para kay Percy Lapid, kay Bantag. Maliwanag sa atin yung ating tindig Hindi politika, kundi hustisya ang tindig ng mga progresibo ng bunyog. Kaya kung napupuri natin si Marcos at nasabi natin mukhang okay din to hindi man perfect. Kasi nga, marami siyang ginawa na sa ngalan ng hustisya. Di ba? Di okay yun. Binibigyan ng katarungan ang mga biktima ng extrajudicial killing. Kaya nakakulong si Duterte sa ICC. Okay yung ginawa ni Marcos. Ngayon, flood control. May mga magnanakaw na congressman. Litisin natin yan. Ipakulong natin yan. May ebidensya. Sige, go. Kahit si Romualdez pa yan, si Saldico, di ba? Ano yun natin? Singilin natin. Pero again, ang motibo natin bilang progresibo, bilang makabayan, hustisya. Hustisya. Sila Duterte, ang motibo para banatan si Marcos ay para itong Duterte makabalik sa kapangyarihan. Hindi naman hustisya. Interest nila. Dahil sila'y tinatamaan sa mga polisiya ni Marcos. Kinakampihan ba natin si Marcos sa flood control corruption, sa kanyang budget? Hindi natin kinakampihan. Kinakampihan natin kung tama. Di ba? Nagmedyas siya ng pink. Di okay yun. Kung tutulong ang administrasyon ni Marcos na talunin si Sara, welcome. Bakit naman natin tatanggihan yan? Si Sara ay salot ng bayan. Di okay yun Di ba? Nangyayari sa kasaysayan ng mga tactical na alliance. Habang conscious tayo na may mga kailangan din tayong singilin sa administrasyon ni Marcos dahil hindi yan perpekto. Diba? Kasi para sa bayan, hindi tayo tumitingin sa politika. Hustisya, di ba? Yung para sa bayan. Nagnakaw sa bayan, nagnakaw sa flood control, panagutin yan. Huwag yan kakalimutan. Malayo yung laban ng mga Duterte, laban kay Marcos, at yung laban natin ng mga progresibo na para sa bayan. Di ba? At para sa bayan, hindi tayo papayag na babalik ang Duterte sa kapangyarihan. Maliwanag yon. At sa panahon na yan, for the time being, sige. Magsasama ang mga loyalista, ang administrasyon at ang pink, okay. Para talunin si Sara. Diba? Yun po yun. Yun yung din ng laban na pinapaliwanag natin. Kinakalimutan ba natin ang mga pananagutan ng administrasyon ni BBM? Hindi. Bakit natin kakalimutan? Diba? Kailangan maniningil din tayo. Diba? Diba? Ganun yun. Pero tama ba na para lang masisira mo, gagawa ka ng mga peking video, hindi tayo papayag sa ganun. Gagawa ka ng mga peking video. Hindi ganun yun Di ba? Kung tayo ilalaban, sa ngalan ng katarungan, sa ngalan ng hustisya, sa ngalan ng katotohanan, hindi pa pwede yung propaganda. Yan yung ginagawa ng mga DDS para sisirain si Marcos. At ngayon, nagagalit sila dahil magkakampihan na yung Marcos at yung kakampings, kakadilawan. And yet, kung ang halimbawa naman, nilulutang din ng isang DDS, si Belica, si Lenny daw ay possible na maging tandem ni Sara. Ano ka, hilo? Belica, nahihilo ka na ba? Adik ka ba? Diba, mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Rudy Kim Foods, si Rudy, basta bago matapos ang 2026, makulong lahat
ang mga magna kriminal kasama ang confidential queen. Yes, tama yun. Tama yun, Sir Rudy. Makulong lahat ng magnanakaw di ba? Bakit? Kung magnanakaw yan kahit sa panahon pa yan ni Marcos, sa panahon ni Duterte, o sa panahon ni Pinoy nangyari, sa panahon ni Gloria, o panahon ni Ramos, ni Erap. Kung nagnakaw yan, di kulong yan. Bakit sasantuin ba natin yan? Hindi. Wala tayong paki kung anong kulay niyan sa politika, kung kanino nakalyado yan. Ang loyalty ng bunyog, tayo po, ang ating loyalty ay sa bayan. Sa bayan, hindi kay Lenny, hindi kay Marcos, hindi kay Duterte, hindi kay Aquino. Sa bayan. Kaya makabayan tayo Diba? Maniningil tayo sa mga dapat singilin. Pero alam natin yung diin ng laban. Ano yung diin ng laban sa ating panahon? Si Sara ay hindi manalo sa 2028. Hindi makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Yun ang prioridad na laban. Di ba? Unique Sacks plus Unipink, ayos okay. Sa all right, sabi ni Saginsin, Dipano, Yula, di ba? Raymond Abara, sana nga kabsat. Tama mga sinasabi mo bro, sang-ayon ako, sabi ni Nelson Chu Coronel. Nancy Enong, salamat po sa 100 stars, Ma'am Nancy On at sa mga nag-send ng 10 stars uli. Sa mga nag-send ng stars, maraming salamat. Roderick Pasuluhan, tama, para sa bayan, yun. Yun ang dapat marinig sa atin, para sa bayan. At kung para sa bayan, hindi tayo nalilito. Kaya tayo, welcome ba yan? Yung pagsusot ng pink na medyas ni BBM? Yes, welcome yan. Para talunin si Sara, magsama. Sige. Gawin natin yan. Diba? Kakalimutan ba natin ang flood control? Hindi natin kakalimutan ang flood control. Kakalimutan ba natin ang mga kaso ng mga congressman? Hindi natin kakalimutan yan. Kakalimutan ba natin ang paggawa ng mga budget? Hindi natin kakalimutan yung budget, pera ng bayan yan. Wala tayong kinakalimutan, pero meron tayong prioridad. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? At ang priority, hindi manalo si Sara Duterte. Napakaliwanag niyan. Walang nalilito diyan. Magdidiwang ba tayo ng EDSA People Power Anniversary? Oo naman. Kailangan nating alalahanin yan, kasaysayan natin yan Na yan ay simbolo, or hindi lamang simbolo, kundi ito'y ang EDSA People Power ay pinakita ang tunay na kapangyarihan ng mamamayan, yung kapangyarihan ng masa. Na pag nagsama-sama pala, nagkaisa, matatalo natin ang mga gaya ni Sara Duterte, ang mga political dynasties, ang mga korap na politiko, matatalo yan ng masa. Masa ang magpapanalo, yung sambayan ng Pilipino. Diba si J. Morris? Yonon Oyren nanonood sa atin. Renato Cruz, tama, salamat. Marinela Estabilio Galicia nanonood, salamat. Ang ganda ng ating usapan, di ba? Mama Nancy Enong at si Maricel nanonood sana, Si Kabunyog Maricel ng Canada, At sa yung brother na si Jerry, kasi dati nagkamali ako ng pangalan, Okay. So, yan. Toto RMS, Ruben Cunanan, nanonood. Copy, nanonood natin. Madel R. Patawaran, Florentino Santos, Ina de la Cruz, si Ma'am Ina nanonood, ng Bunyog, Japan. At si Jun Kabinbin, ng San Jose, Batangas, Sir Jun Kabinbin, Boy Katada, so mga nanonood sa atin. So maraming salamat. Adela Vasquez, Sumakyo Robles nanonood. Thank you so much, Sir Kulex, for the shout out. Yonon Oyren, Yonon, naman Nonoy, binaligtad mo, So hanggang diyan na lang ang ating vlog. Maliwanag naman, So tuloy-tuloy lang ang ating laban. Maraming hinay-blood sa pink socks o pink na medyas ni BBM. Tayo, natutuwa tayo dyan. Kung yan ay simula ng pagsasama para talunin si Sara, why not coconut tayo dyan? Kumbaga, okay yan. Sige. Magsama tayo, talunin si Sara, pero hindi tayo magkakaisa sa mga gawaing korupsyon. Di ba? Hindi. Or para pagtakpan ang kung sino. Hindi po ganun ibig sabihin nun. Nagsasama tayo, maliwanag, para talunin si Sara Duterte. Hindi para pagtakpan ang mga atraso.
Di ba? Maliwanag pa yun sa sikat ng araw. Di ba? Nancy and Ong, your opinion is the same as mine. Para hindi tayo nalilito, mga kabunyog, mga kababayan. At may announcement tayo, February 25, magkita-kita po tayo sa Camp Crame sa Gate 1. Mga alas 12, nandiyan na kami. So, sisigaw tayo doon, impeach Sara Duterte. Papatampukin natin sa February 25, yung dapat matanggal si Sara Duterte sa pwesto. At pagkatapos niyan ay mula Camp Crame magmamarcha tayo papuntang EDSA Shrine para lumahok, sumama sa mas malaking hanay. Sinabi mga di ba? Sa EDSA Shrine tayo, talagang tuloy-tuloy ang laban ng mamamayan, February 25 yan, di ba? Maliwanag mo naman. At magkita-kita po tayo diyan. Nelson Chewy Coronel, Nelson Coronel. Kung ang pagsasanib ni Mayor Lenny at PBBM ang tanging paraan para talunin at wag nang makabalik ang Duterte sa kapangyarihan, ay pabor ako. Kasi si Sara nga ang natin kalaban di ba? Pero hindi ibig sabihin, kinakalimutan ng mga dapat na singilin natin. Pwede naman yun Sabi ko nga, tactical. For the time being, di ba? Pwede yun hindi naman yan, nangyari na po yan sa kasaysayan, pinaliwanag na natin. Time and again, di ba? So, maraming salamat mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, at mag-send po kayo ng star. Salamat po sa mga nag-send ng star. Ma'am Nancy and Ong, Brimon Puch, ang ating kaibigan, Sir Brimon Puch. Sir Puch, nanonood na mula sa Rapu-Rapu, Albay. Diba? Taga-Albay kayo, Sir Puch, no? So, maraming salamat. So, yan, bati ko naman na lahat, no? Kasi, William Barameda, nanonood sa atin. Pasensya na yung mga hindi ko na banggit ang pangalan, So, yan po. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Sabi ni Reynaldo Berino, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.